done, then we will have to write the United Nations to inform them of this the designated terrorists now have murder cases. Magpapadala ng sulat ang Department of Justice sa United Nations upang ipaalam na may warrant of arrest o wanted na sa bansa si dating Negros Oriental 3rd District Representative na si Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya, hihingi sila ng tulong sa UN member states na maibalik sa bansa ang dating mambabatas. They should stand for trial in our country, and that we were asking them to ask the member states of the UN to acknowledge their duty of rendition, so to bring back Teves to the Philippines for trial. Okay. So magpapatulong sila kasi ayun na at haharap na at may kaso na si Teves, si Kong Teves. At ayan na nga, may maglalabas na ng warrant at papatulong na sila sa UN para mahuli na si Teves. Okay? Anong masasabi ko? Paano kung si Teves ay nasa Pilipinas? Hindi. Ako naiisip ko lang hinahanap nila sa ibang bansa. Yung pala, si Teves nasa Pilipinas. I mean, hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ko naman siya nakakausap. Sa katunayan, hindi ko siya kilala. Kilala ko sa balita, no? But personally, wala kaming connection. Naiisip ko lang kasi paano kung nasa Pilipinas? Eh di para silang nagmukhang tanga, hanap sila ng hanap sa labas. Nasasayang yung confidential funds. Kasi di ba meron niyang confidential funds eh. O, diyan nila nagagamit yung may mga kailangan silang imbestigahan. May mga intelligence yan eh. So may intelligence sila tapos sa bandang huli malalaman nila hindi ko alam kung nasa Pilipinas or wala. Kung nasa Timor-Leste o wala. Kung nasa Canada o wala. Nasa North Korea o wala. Hindi ko alam. Pero baka sabi ko lang baka bumelta sa kanila kung nasa Pilipinas yan. Medyo baka mahina ang intel nila. Or baka naniniwala silang walang kasalanan si Teves kung sakali man. No? But anyway, at least may kaso na napakaganda nito. Kasi bakit? Tatandaan ninyo yung sinasabi natin na itong nakataka sa Bucor, pag ito ay talagang nilitis at nagkaroon nga ng hearing, nahuli siya sa hearing. Di ba? Nahuli siya sa hearing sa Kongreso at hearing dyan sa Senate, nahuli siya sa mga mali-mali niyang pinagsasabi. Okay? Ganito rin dito sa kaso ni Teves. Matatanong na yung kanilang mga witnesses. Ma-examine na nung mga abogado ni Teves. At kung yan ay yung parang tumakas doon sa Bucor na nagsisinungaling, mahuhuli yan. Mahuhuli ng korte yan. Mahuhuli sa tanungan yan. So kung talagang walang kinalaman si Teves, ito na ang pagkakataon niya. Kasi ang nangyayari ngayon, padamihan ng koneksyon sa media. Sino ba ang may access sa media? Kasi pag binira, halimbawa ni SOJ sa media si Teves at si Teves hindi makasagot dahil hindi naman kinukuha ng media yung kanyang sagot, nagiging trial by publicity, ang panalo po dyan yung kakampi ng media. Yung pinapalabas ng media. Hindi makikita yung dalawang panig. Sa katunayan, mas madalas ang naglalabas ng balita about Teves ay yung mga vloggers lang. Hindi na balanse ang istorya. Kasi ang nilalabas ng media, puro itong sila SOJ. Di po ba? Pero pagdating sa korte, balanse na yan. Matatanong na yan. Hindi na pwedeng trial by publicity yan. Ebidensya na po yan. At dyan natin makikita, hindi pwede yung tanim. Hindi pwede yung sinabi niya. Kasi sinabi niya. Sinabi niya, hindi puro pwede ganon. Kailangan yung sinabi niya, may supporting evidence. Diyan ngayon, tatama si Teves. Kung siya yung nagtasabi ng totoo, lagot kung mahina yung mga ebidensya niyo. Sa ngayon, naka-freeze na rin ang mga asset o ari-arian ni Teves kasunod ng terrorist designation nito. Ayan Pilipinas yun Una nang sinabi ng DOJ na hihilingin nila sa korte na makansela ang passport ni Teves kapag mayroon ng kaso sa korte. Dagdag pa ni Secretary Rimulya, naniniwala silang nasa Timor-Leste ang dating mambabatas. Pumupunta din anya ito ng bansang Cambodia at Thailand. Ang tingin namin nasa Timor-Leste. Palabas-labas lang dyan, Timor-Leste, Cambodia, Thailand, paikot-ikot lang kasi wala naman kasi mga boundaries itong mainland, itong ASEAN mainland. Wala naman itong actual other boundaries.
O yan. So, yun ang duda nila. At naaalala ko ulit yung hamon ni Tevez sa kanila. O, di ba? Maglabas kayo ng ebidensya at siya ay magre-resign at uuwi siya sa Pilipinas. Kung ako ay nasa Timor-Leste at kung ako ay humingi sa gobyerno nila ng anong tawag doon? Nakalimutan ko. Humingi ng tulong sa gobyerno ng asylum sa gobyerno ng Timor-Leste. Hinamon niya to sila SOJ. Uuwi ako. Hindi naman sila nakapaglabas. Kadali namang ilabas yan. Bakit hindi nila nailabas? So, kaya ako nagpapaisip, yun po ang dahilan, ba't ako napapaisip na wala sa Timor-Leste si Tevez? Kasi ang lakas ng loob niya maghamon at uuwi pa siya. Hindi ka naman maghahamon kung alam mong may ebidensya tong sila SOJ na humingi siya ng asylum sa Timor-Leste. At walang nilalabas sila SOJ. So it means, baka salita lang. Puro lang salita. Samantala, hindi pa umano natatanggap ng kampo ni Tevez ang kopya ng arrest order. Noong isang buwan ay una nang na-designate na terorista si Tevez at maaari nang makipag-ugnayan ang pamahalaan sa Interpol para maaresto ito pagdaan sa mga paliparan sa ibang bansa. Dante Amento, UNTV News. Ito po ang sabi ni may nagkomento rito, Eduardo M. Tama po kasi yung komentaryo ni Eduardo. Coach Oli, umiinom ako occasionally kahit tumataas ang presyo ng alak. Okay lang, kasi occasional lang naman siya. Pero araw-araw ako kumakain ng kanin. Tama, kasi yung alak pwede mong ihinto. Kung umiinom ka man, pwede mong ihinto. O paminsan-minsan lang. Pero kanin, wala. Ano yan eh? Yan ay talagang kung meron mong maididikit sa Pilipino, yan po ay trademark na ng Pilipino. Kanin. Yan ang talagang lahat ng Pilipino. Yung pinanganak na Pilipino dito, hindi yung pinanganak na sa ibang bansa na Yung mga pinanganak dito, talagang kanin hahanapin yan. Sabi dito ni Randall Ray de Mayuga, baka kailangan na nila mailabas ang budget ng EDCA kaya kailangan i-declare terrorist. Pwede rin, no? Pero ang budget ng EDCA ay nasa kasunduan. Sa kasunduan yan. Kaya malamang yan, wala sa kay Tevez. Okay, next po tayo. Ano ang susunod na tataas? Sa paglobo ang presyo ng kamatis sa ilang pamilihan. Ang per kilo, mas mahal na raw sa tilapia at manok. Grabe, no? Kamatis, mas mahal pa sa tilapia at manok. Naku, hindi na ako muna magpapagisa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ensalada. Sarsyado. Nagugutom tuloy ako, pambihira. Mechado at afritada. All year round na patok sa mga Pinoy ang mga putahing Magugutom kayo pag nanonood kayo dito ngayon. may kamatis. Pero siguro sa palapit na Kapaskuhan. Kaya paano na lang ngayong ang kilo ng kamatis mas mahal pa sa kilo ng tilapia o manok? Grabe, oh. Ang presyo ng kamatis, 160 to 220. Ang manok, 150 to 200. Wala na pong manok na 150. Ano yan? Ulo ng manok? Hindi po, wala na. Saan kayo nakakita? Ewan ko ha. Ano yan? Sa Kadiwa, wala na 150. Pinakamababa ata, 170, 180 na. Sa palengke, 220 pa nga eh. Tilapia, 110. Wala na rin. Mahal ba dito sa amin? Kasi tilapia damin dito, 150. Yung buhay kasi masarap yung tilapia buhay eh. Base Masyado ko yan, namamalengke ko eh. sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 160 hanggang 200 pesos na yan. Ang diskarte raw ni Aling Eva, Dati sa dalawang itlog, pwedeng 4 na kamatis. Ngayon, isa na lang na ilalagay namin. Sa taas ng presyo ng kamatis ngayon, patingi-tingi na lang kung mamili ang ilang mga consumer. Sa 220 pesos kada kilo, pumapatak na ang isang piraso ng kamatis depende sa laki, nagkakahalaga ng 20 pesos. Grabe! May solusyon ako sa pagmahal ng kamatis. Ano? Coach Oli, angkat! Marcos! Marcos, sige na, President Marcos nyo. Mag-angkat na tayo sa lalong madaling panahon ng kamatis nang bumaba na ang presyo ng kamatis. Uunahan ko na po kayo kasi alam ko dyan papatak yan eh. Paglabas ng balita, mataas ang presyo. Ang kasunod, ano? Sabay-sabay tayo, ano? Oh. Comment down below. Ayan po tayo. Palakpakan. Sabay-sabay natin palakpakan yung presidente nyo. Nalintikan na. Lahat nagmamahal. Sibuyas, kamatis. Wala na talaga magigisa. Ay, nako. Gutom. Angkat.
Here we are. Mamamayagpag na naman ng mga kaibigan ng mga smuggler. Yayaman na naman ang mga smuggler. Angkat pa more. Yan ang solusyon ng Department of Agriculture Secretary sa lalong madaling panahon. Antayin nyo lang. Oh, baka magdilang ano ko, ha? 240 pa nga ang kilo ng kamatis o 24 pesos kada piraso sa pwestong ito sa Marikina. Dati nakakuha sila sa 1 kilo, nung mura-mura. Ngayon, 1/4, padala-dalawang piraso. Ganun. Hindi raw kaya ng budget. Yung galing sa Nueva Ecija, malayo na yung pinagdadalan. Mahal pa ang gasolina. Tracking pa. Pag mahal ng kamatis, kailangan nalulutuin nyo yung hindi masyadong kailangan yung kamatis. Yung kaya na magigisa kayo, isa lang gagamitin nyo. Oh, ang ganda na suggestion ni ate. O, yung lulutuin nyo. Ano pa kaya lulutuin natin? Ha? Lahat nagmamahal eh. Ano na lang ba mura ngayon? Nasa hanggang 85 pesos lang ang kilo ng kamatis noong Hulyo. July, pinakamataas na yung 85. Ha? Pakinggan nyo kung gaano kalupit. 85. 85, Marcos. 85. Pero dumoble sa hanggang 160 nitong Agosto. Oo. Noong August, 160 na. From 85 to 160. Okay? O ngayong September, ano? At lalo pang nagmahal nitong Setyembre. Sa latest inflation 210 na ngayong September. O, pasok mga kaibigan ng mga smuggler. Mamayagpag kayo at bumili kayo ng mas marami pang Land Cruiser na bulletproof. Magpayaman kayo hanggang sa kaya ninyo. Itago nyo, dalhin nyo yan hanggang sa kabaong ninyo, yung mga pera ninyo, ha? Mga kaibigan ng smuggler, mamayagpag kayo. report ng Philippine Statistics Authority. Gulay gaya ng kamatis ang isa sa pangunahing dahilan ng pagtaas sa inflation rate sa 5.3%. Karaniwan daw yan tuwing bumabagyo ayon sa Bureau of Plant Industry. Hindi yan. Palusot. Ano, dahil kadalasan niya pag nagbabagyo. Tumaas ba ng ganyan yung bigas natin noong panahon nila PRRD, noong panahon ng iba? Tumaas ba yung kamatis natin ng ganyan noong panahon ng ibang presidente? Huwag niyo sabihin walang bagyo ng ibang presidente. Oh, yung sibuyas ba natin tumaas ng ganyan noong panahon ng ibang presidente? Anong palusot bagyo? Taon-taon po bumabagyo sa Pilipinas. Huwag niyo sabihin noong panahon ni PRRD walang bagyo. Puro nga bagyo inabot natin doon eh. Yun naman eh. We want result. We don't want excuses. Ang ating pong response dyan sa DA ay una, on the production side, kami po ay nag-i-implement ngayon ng mga sheltered growing, greenhouse farming. Pinag-aaralan kung saang lugar at anong buwan dapat nagtatanim. Wala dyan yan sa tanim-tanim. Wala dyan. We are barking on the wrong tree. Paplanuhin yung pagtatanim. Ganyan. Hindi, may hoarders dyan. Ang problema natin, yung sinasabi kong problema natin sa bigas, yung nasa gitna. Yung mga smugglers, mga hoarders. Yung gustong kumita sa angkat-angkat pa more. Wala sa taniman yan. Wala sa bagyo yan. Pinanganak ba kayo kahapon? Ngayon lang kayo nakakita ng bagyo? Taon-taon na ako nakakita ng bagyo. 35 years na. Naks. Nagpabata pa. Mambira na. Alam mo yung magpapalusot, na-late ako kasi traffic. Ano ka ngayon lang nakakita ng traffic? Hindi po. Hulihin nyo. May nagmamanipula ng presyo niyan. May hoarders, smugglers, at mga kaibigan and friends. Yun. Yun. Ang pagtuunan nyo ng pansin, hindi yung tanim-tanim. Ha? Naku, kayo.